Alamin naman natin ang mga kaganapan sa mundo ng international sports scene sa report ni teammate Kate Austria. Sa tennis, nagpakita ng magandang laban si world number 1 Aryna Sabalenka nang talunin niya si Emma Raducanu sa score na 7-6, 4-6, 7-6 sa isang matinding 3-set thriller match nitong Lunes sa Mason, Ohio para umabante sa 4th round ng Cincinnati Open. Tumagal ang laro ng 3 oras at 9 na minuto, isa sa pinakamahabang laban sa karera ni Sabalenka sa WTA Tour. Bagamat naungusan ng mabreak ang kanyang serve sa unang set, nagawa pa rin bumawi ng Belarusian tennis player at may panalo ito sa pamamagitan ng tiebreak. Sa ikalawang set, bumawi si Raducanu at napanatili ang kanyang momentum upang maipanalo ang set sa score na 6-4. Sa deciding set, parehong nagpakita ng matatag na serves ang dalawang manlalaro, kabilang ikawalong game na umabot ng 13 tabla sa score bago manalo si Raducanu. Sa kasunod na tiebreak, nalagay si Sabalenka sa 2-1 score bago siya nakabawi na 3 sunod-sunod na puntos. Naitawid ni Raducanu ang score sa all 4, ngunit sa huli ay si Sabalenka ang nanaig at nakakamit ng panalo. Susunod naman na makakaharap ni Sabalenka si Jessica Bozes Manero ng Spain na nagtala ng panalo laban kay Taylor Townsend sa score na 6-4 at 6-1. Sa balitang motorsport naman, NASCAR Xfinity Series point leader Conor Zelesh muling nagwagi nitong nakaraang Sabado sa Watkins Glen International, New York. Ngunit ang masaya sanang selebrasyon nauwi sa aksidente matapos siyang madulas habang umaakyat sa bubong ng kanyang number 88 Chevrolet at magtamo ng fracture sa kanyang collarbone. Habang nagdiriwang, naipit ang kaliwang paa ni Zelesh sa window netting ng kanyang sasakyan na naging sanhi ng kanyang pagkahulog sa Victory Lane. Matapos ang pagbagsak, nanatili siyang nakahiga sa sahig hanggang sa tuluyang dinala sa Trackside Medical Center. Ibinahagi ni Zelesh sa kanyang social media account ang balita tungkol sa kanyang natamong injury at nagpasalamat sa lahat na nagpaabot ng kanilang pag-aalala. Sa ngayon, si Zelesh ang nangunguna sa NASCAR Xfinity Series na may 823 points, 7 ang lamang kay second placer Justin Allgaier. Sa football, 2 linggo lamang matapos ang kanilang kampanya sa 2025 UEFA Women's Euro, inanunsyo ng Spanish Football Federation nitong Lunes na hindi na mare-renew ang kontrata ni Montse Tomé bilang head coach ng Women's National Football Team ng Spain. Si Montse Tomé na kauna-unahang babaeng coach ng senior women's team ng Spain ay pinangunahan ang kupunan mula ng palitan niya si George Vilda na dati ring coach na namuno sa Spain nang makamit nila ang unang World Cup title noong 2023. Sa ilalim ni Tomé, nakamit ng Spain ang panalo sa inaugural Women's Nations League noong 2024. Patunay ng kanilang patuloy na pag-angat sa larangan ng women's football. Papalitan siya ni Sonia Bermudez na dating manlalaro ng Spain habang si Iraya Iturregui naman ang itinalagang second coach ng koponan. Inaasahang haharapin ng bagong coaching tandem ang susunod na hamon ng national team sa Oktubre para sa semifinals ng Women's Nations League. Kate Austria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.